Okay? Ngayon, nais ko lang po magbigay ng ilang points. Kasi yung IDC na yon, ang team nila is about brokenness. Brokenness, hindi broken-hearted. Iba yung broken-hearted, no? Pag iniwan kayo ng boyfriend, ng girlfriend, na broken-hearted kayo. Hindi ganon. Brokenness. Ano bang brokenness? Ibig sabihin, binabasag ka ni Lord. May mga areas, may mga aspects sa buhay natin na hindi nalulugod ng Panginoon, hindi tayo ma-maximize na gagamitin niya, kaya kailangan tayong basagin para yung buhay natin ay magiging halimuyak sa Panginoon. Kasi alam natin hanggang ngayon, mayroon pa tayong mga kakulangan eh. May mga weaknesses pa tayo na nais ni Lord na bitawan na natin. Kaya lang hindi pa rin natin bitawan kasi, Lord, love ko to. Di ba? Kaya, pag binabasag ka na ni Lord, masakit yun. Babasagin ka, masakit yun, di ba? Masasaktan ka talaga. Pero ang purpose ni Lord, hindi upang sirain ang buhay mo. Ayusin ang buhay mo. Sa brokenness, ginagawa ito ni Lord para makikita mo, kapatid, na hindi mo kaya kung wala siya. Lalong-lalo na po, pag matagal na tayo sa ministry, ay, kabisadong-kabisado mo na. Parang ikaw na ang sentro. Hindi na si Lord. Ayaw niya yun. Kaya, may mga areas tayong babasagin talaga ng Panginoon. Okay? Isa sa mga speaker doon, sabi ni Pastor Paul Gia Chandran, isa sa mga speaker, sabi niya, a person who's truly broken will not be giving excuses, will not be avoiding service, correction, accountability, and if they do that, it means that they have never been broken. Ibig sabihin, ang tao daw na talaga at tunay na binasag at binago na ng Panginoon, hindi na yan magbibigay ng maraming dahilan. Hindi na yan umiiwas sa mga gawain. Pag linggo, pag permitting o anong gawain meron ng church, walang excuse na yung binibigay. Nandoon yun. Ito yung ibig sabihin niya. Hindi umiiwas sa gawain sa church. Pag kinokorek, tinatanggap, hindi nagagalit. Amen? At kung ito daw ay ginagawa mo pa, nagbibigay ka ng maraming excuses, marami kang dahilan, pag hindi mag-join sa church, gawain ng church, para sa Panginoon, hindi ka pa talaga broken. Yung puso mo ay hindi pa, wala pa. Namumuhay ka pa sa sarili mo. Kaya maganda rin ito naman kasi kung ginagawa mong optional ang church, ang gawain ng church, pupunta ka lang kapag, okay ako ngayon, comfortable ako. Pupunta ako sa church. Pero kung hindi mo ito ginawang optional, alam mong may schedule, may gawain sa church, kahit pagod ka, kahit pagod ka, hindi mo yung gagamitin na dahilan, hindi ka mag-join. Kasi hindi ka na namumuhay sa sarili mo. Namumuhay ka para sa Panginoon. If you are broken, kung talagang basag ka na, hindi mo na tinitingnan yung sarili mo, ang Panginoon. Your will be done, not my will. And then sabi rin ni Pastor Peter, ito yung founder ng CCF. Until you become desperate to get away from a lifestyle of sin, you will not experience freedom and deliverance. Brokenness is important for victory. Hanggang hindi mo tatalikuran ang makasalanang pamumuhay. Sabi niya, hanggang hindi mo talikuran ang makasalanang pamumuhay, hindi ka makakaranas ng kalayaan, hindi ka makakaranas ng deliverance. Brokenness is important for victory. Mahalaga. Gusto mong magiging matagumpay.
Dapat babasagin ka muna ng Panginoon para maging handa ho tayo. Eh marami sa atin, kunting kirot lang, umaayaw na sa church. Kunting madaling natisod. Bakit? Ikaw, hindi ang malaking problema, hindi yung tao. Ikaw ang sarili mo. Hindi pa basag ang puso mo. Hindi ka pa totally surrender sa Panginoon. Kasi kung talagang basag na ang puso mo para sa Panginoon, pasayaw-sayaw man ang demonyo sa harapan mo, hindi ka ma-discourage. Hindi ka matatakot. Why? Wala na. Fixed na ang eyes mo, fixed na ang heart mo sa Panginoon. Hindi ka na matitisod. May maririnig ka. Pinagsasabihan ka ng masama. Kahit sa loob ng church. Hindi mo napapansinin yun. Kasi yung puso mo, inialay mo na buong buo na binigay mo na sa Panginoon. Pero kung hindi ka pa broken, ibig sabihin, ikaw pa ang naghahari sa sarili mo, wala. Sa isang salita lang na negative, wala na. Discourage agad. Why? Yung puso mo hindi mo pa pinabasag ng ating Panginoon. Amen? Kumusta ang heart natin ngayon, kapatid? Kumusta ang buhay natin ngayon? Ha? Di madali. Masakit. Mararamdaman mo yan. Mararamdaman mo yan. Mga challenges, mga circumstansya na hindi maganda, na negative, di madali. Mararamdaman mo talaga ang sakit. Pero kung ito ay ibibigay mo sa Panginoon, Lord, your will be done. Not my will. Tulad ni Jesus, masakit ito, Panginoon. Mararanasan ko ito, masakit. Pero hindi ang aking kalooban ang masusunod. Ang kalooban mo. Kaya I'm willing to obey, I'm willing to follow you. Amen? Hallelujah. Brokenness sa Tagalog pala is, pagbasag, papakumbaba, o pagwasak sa sariling kalooban para po sa kalwalhatian ng Panginoon. Kailangan nating makaranas ng brokenness because God often use it to shape our hearts. Brokenness, madalas ginagamit ito ng Panginoon para maiayos ang ating mga puso. May balik tayo, no? Sa tamang landas. Masakit. Bakit masakit? Kasi minsan, hindi tayo nakikinig. Sinasabihan tayo ni Lord ng maayos. Hindi tayo nakikinig. Sarili pa rin natin ang sinusunod. Sometimes, para tayo makinig, kailangan mong makaranas ng pain. At pag naranasan mo ang pain, doon mo maalala, Lord, di ko pala kaya kung wala ka. Di ko kaya, Lord, kung wala ka. Kasi kung hindi ka pa broken para sa Panginoon, wala. Mangyari niyan, puro kayabangan. Okay lang pag hindi mag-church. Hindi naman kailangan yan talagang every Sunday pupunta ng church. Ano, saan bersikulo yan mababasa? Part yan ng paging mayabang ng tao. Hindi naman kailangan palaging mag-join ng prayer meeting. Ayun. Naniniwala ka sa bulong ng dyablo. Okay lang. Okay lang, yun. Yun din nasabi ni Satanas kay iba. Okay lang, kumain ka. Ha? Mga dahilan. Bilisan natin kasi may ano pa tayo. Mga mahalagang dahilan, bakit kailangan tayo makaranas ng brokenness? Brokenness reveals our need for God. Ang
ang pagkabasag sa ating sarili, ito po ay nagpapatunay na kailangan natin ang Panginoon sa ating buhay. Very limited po ang ating capacity. Kaya nga, ang sabi ni Lord, doon po sa John 15 verse 5, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako ay sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hindi sinabi ng ating Panginoong Hesus, hindi niya sinabi na wala akong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Yung sinabi yun, ha? Ang sinabi niya, wala kayong magagawa kung hiwalay kayo sa akin. Di ba? Wala. Bakit alam niya yun? Siya ang lumikha sa atin. Alam na alam niya ang buhay natin. Kaya wag na nating susubukan na mamumuhay ng hiwalay sa presensya ng Panginoon. Yung vine, madalas ginagamit dito kasi ito yung common na madalas tanim na nakikita sa kanilang paligid noong unang panahon. Pero dito sa atin, halimbawa itong mangga. No? Putulin mo ang sanga ng manggang yan. Magkakaroon pa ba yan ng bunga? Ha? Hindi na. Kung siya'y nakahiwalay na sa puno, sigurado yan. Actually, on that day, na nakahiwalay na siya sa puno, actually patay na yan. Hindi pa lang nagbago yung kulay niya, pero wala nang buhay. Kasi nakahiwalay na. At hindi na yan magkakaroon ng bunga. At yan ang binigay ng ating Panginoong Jesus na illustration para tayo ay nakadikit sa puno. We have a choice. May choice tayo. Kaya nga ang sabi niya, if you remain in me, kung mananatili kayo sa akin. Kasi may kalayaan kang tumiwalag, umalis mula sa presensya ng Panginoon. Pero ang warning, kung gagawin mo yan, hindi ka magkakaroon ng bunga. Hindi tayo magkakaroon ng buhay. At most of the time, ginagawa natin yan. Yung pagtawag natin sa Panginoon ay nasa labi na lang, wala sa puso. Hindi na sa buhay. Kaya kailangang basagin tayo ng Panginoon para muli ay maibalik tayo sa tamang pag-iisip at direksyon. Without God, we are nothing. Sabihin mo, gaano ka man kagaling sa trabaho ninyo? Ano man ang accomplishment na natanggap mo ngayon? Ano man ang success na meron kayo ngayon? Malago ang negosyo mo? Kilalang kilala kayo. Pero kapatid, kung wala ka sa Panginoon, para kang isang sanga ng mangga. Buhay pa siya, parang buhay tingnan pat. Paglipas ng ilang araw, natutuyo. Kasi nakahiwalay na sa puno. Kaya stay sa vine. Stay sa puno, mga kapatid, which is the Lord Jesus Christ. Amen? Malinaw po ang sinabi niya yan. Kung wala ako sa buhay ninyo, wala kayong magagawa. Bakit pa tayo mag-insist? Kaya ko to, Lord. Kaya nagiging miserable yung buhay natin. Kasi sinubukan, ginagawa nating mamumuhay sa Panginoon, mamumuhay araw-araw na wala ang Panginoon. Big mistake. Brokenness. Bakit kailangan natin makaranas ng brokenness o pagkabasag para tayo magiging humble or mapagkumbaba? Ang Diyos ay
Sabi po ng James chapter 4 verse 6, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagkumbaba. Okay? Sa paglilingkod natin sa Panginoon, it is not about ourselves. It is about Christ. Magiging maingat po tayo. Bakit kailangan natin minsang basagin? Dahil unti-unti ang ating mga puso ay binabalutan na ng pride. Tandaan ho natin, pinakalumang kasalanan sa mundo is pride. Amen? Ginawa ng Diyos ang impyerno dahil sa pride. Nung si Satanas ay nagrebelde, nakipaghimagsikan laban sa Panginoon. Wala. Ano bang kapanalo niya sa Panginoon? Created being lang si Satanas. Wala. Talo. Because of that, ginawa ng Panginoon ang impyerno. A punishment, parusa, kulungan para kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Pero ayaw niyang mag-isa doon sa impyerno. Gusto niyang isama doon ang mga tao na mahal ng Diyos. Kaya, tinutokso tayo. Araw-araw, magiging maingat tayo sa ating mga puso. No? Baka hindi natin alam, pride na pala. Namumuhay na tayo na ang ating mga puso ay balot puno na ng pride, ng yabang. Kaya magiging careful tayo. At malinaw po dito sa James chapter 4, verse 16. Nagagalit ang Panginoon sa mga taong mapagmataas. Pero siya'y nalulugod sa mga taong mapagkumbaba. Amen? Mga taong mapagkumbaba, hindi na sila mag-mind ano ang sasabihin ng tao. Ang mahalaga sa kanila is natutuwa ang Panginoon. Amen? May mag-appreciate man sa kanila o wala. Walang issue yan. Dahil ang nais mo lang is maluwalhati ang Panginoon. Kaya every day, let us always check our hearts. Lord, please, and that's what I'm doing. Lord, my heart. Kasi hindi tumitigil si Satanas to tempt upang tuksuin tayo. No? Kaya, allow the Lord to always check your heart para hindi yung puso natin pamahayan ng yabang. Number 3, brokenness helps us grow spiritually. Brokenness. Sometimes, kailangan nating matuto. Kailangan nating lumago. Kailangan nating dumaan sa mga pagsubok. Ayaw ni Lord ng hanggang forever ay mga bata tayo. No? Alam mo ba yung bata? Pag nasa pamilya, of course, nakaka-enjoy yung mga bata. Di ba? Pero hindi mo sila pwedeng pagkatiwalaan ng mga gawain sa bahay. Wala. Mag-enjoy ka sa kanila, pero hindi mo sila pwedeng pagkatiwalaan o pag-utusan. Walang mangyari. Ganon din ang kalooban ni Lord sa atin. Ayaw niya na forever mga bata tayo sa kanyang kaharian. Gusto niya tayong matuto. Kapakinabang sa kanyang kaharian. Kaya we must grow up, be matured spiritually. Yung mga taong matured, hindi na madaling ma-discourage. Di ba? May adults ba dito? O senior citizen man lang na nagtampo, umiyak, dahil hindi nabigyan ng lollipop. Meron ba dito? Itaas kamay para mamaya bilhan natin. Ha? May adults ba dito na nagtampo dahil hindi nabigyan ng lollipop? Meron? Ay, salamat. Salamat at wala. Yan ang bata. Di ba? Yan ang bata. Pag may nakita siyang kindi sa iba na wala sa kanya, iiyak yan. Tayo minsan spiritually ganun. Parang mga bata. O, nakita mo yung kapitbahay mo. May bagong cellphone. iPad. Ano ba yun? Ano bang mga magandang cellphone ngayon? iPhone, ano? Alam ninyo ha? iPhone, pero fake pala.
Hindi mo alam fake. Nagtampo ka na. Lord, bakit siya mayroon? Ako hanggang ngayon, yung cellphone ko may sungay pa rin. Yung pinakaunang labas ng Nokia, di ba? Yung, grabe ka naman, Lord. Dinamay mo pa. Ang Sunday service, hindi ka na pumunta sa church. Dahil meron siya na wala ka, nagtampo, di ba? Bumili ng karaoke. Narinig mo yung kapitbahay mo. Kumakanta. Kala mo, tumatahol na aso. Pero nagtampo ka doon. Sa akin, Lord, bakit ito lang ang radyo ko? Siya may ano na. May karaoke na. Yan ang ugali ng bata. Kayo ba'y ganon? Kayo ba'y ganon, mga bata? Hindi. We must grow up. Diba? Ang matured na tao, kung anong nakikita sa kanyang kapwa, hindi na yan naiinggit. Kung meron siya, salamat. Kung wala ka, thank you din, Lord. Hindi ka iiyak. Amen? Kaya, para tayo matuto, para tayo mag-grow, lumago, spiritually, sa ating relasyon sa Panginoon, kailangan tayong i-disiplina. Amen? Kailangan nating makaranas ng mga ganito para matuto. Amen? Kasi, kung bawat iyak mo, bibigyan ka lang agad. No? Wala, hindi ka matuto. Wala tayong matutunan. Kaya, may ilan, 10 taon na sa church, no? Wala pa rin commitment. Ganun ang bata. Walang commitment. 20 years na sa church, wala pa rin. Ganun ang bata. Ha? Ganun ang bata, di ba? Hindi yan marunong magsabing, gagawin ko yan. Hindi mo mapagkatiwalaan. Pero ikaw, matured ka na, mapagkatiwalaan. Nag-i-involve ka na sa mga gawain. Katulad ng bata, pag nagiging adults na, may tamang pag-iisip na, nag-i-involve na sa responsibility sa loob ng bahay. Di ba? Kasi nag-grow na. Tayo, ilang taon na ba tayo sa church? Ilang taon na tayong naglilingkod sa Panginoon? Ano ang involvement mo? I'm very sure, dinala tayo ni Lord dito sa church na ito, hindi lang para pampakintab ng mga upuan. Hindi lang yun. Nagbibigay ng tithes and offering. That's not. Nadala tayo ni Lord dito para magagamit tayo sa kanyang kaharian. May purpose si Lord. Kaya lang, hindi tayo natututo. Minsan, kailangan nating makaranas. Kailangan nating maramdaman ang disiplina ng Panginoon. Bakit niya tayo dinidisiplina? Kasi mahal niya tayo. Amen? Sabi ng salita ng Panginoon, ang mga anak ng Diyos ay kanyang dinidisiplina dahil mahal niya. Dinidisiplina tayo ng Panginoon hindi para sirain o mapahamak ang buhay natin. Kundi, maging maayos ang buhay natin. Ayaw ni Lord na magiging spoiled Christian tayo. Di ba? May hinihingi. Hindi lang maibigay. Pag spoiled, anong gagawin? Magagalit. Magtampo. Hindi mo na pwedeng utusan. Pero ikaw, hindi spoiled, alam mo ang buhay, wala. Okay lang sa'yo. Kumusta tayo ngayon, mga kapatid? Ilang taon na tayong tinawag ni Lord? Ilang taon na tayong naglingkod sa Kanya? Ano ba ang involvement, commitment natin sa church kung saan inilagay tayo ni Lord? Maraming gawain sa loob ng body of Christ. Dito sa IFL-ICD-MY, marami. At kung kayo ay sinabihan ni Lord, na gagawin ninyo ito, gagawin nyo para sa Kanya. Hindi para sa pastor. Amen! Hallelujah! I pray na may natutunan tayo ngayon. Kailangan tayong basagin ni Lord dahil gusto niya tayong gagamitin. Gusto niya magiging matagumpay ang buhay natin. Kaya lang, for that, para ma-enjoy natin later on, kailangan nating
total surrender sa Kanya. At hindi yan once a week. Araw-araw yan. Amen? I believe may sinasabi si Lord sa inyo ngayon. May mga areas, mga aspects sa buhay ninyo na sinasabi ni Lord na i-surrender mo na sa Kanya. Pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin binatawan. Kapatid, pag sinabi ni Lord na bitawan mo yan, hindi dahil killjoy ang ating Panginoon. Sinabi ni Lord na bitawan mo yan dahil nais niya na magiging mas masaya ang buhay mo. Si Lord ang nakakaalam ano ang pinaka-the best para sa iyo. My plan for you is not to harm you, not to destroy you, but to give you hope and a future. The enemy, in John chapter 10, ang sabi, the enemy comes only to steal, to kill, and to destroy. Only. Ibig sabihin yung tatlo, yun lang talaga ang mission ng kalaban natin. At ang kalaban natin, hindi yung katabi mo, ha? Tingnan mo yung katabi mo. Kahit ayaw mo, kahit hindi mo gusto yung mukha niya. Hindi mo yan ang kalaban. Ang kalaban natin, si Satanas, tandaan ho natin, kapatid, kahit sinisiraan ka ng taong yan, hindi yan ang tunay mong kalaban. Si Satanas at ang kanyang mga demonyo. O yung kapatid mo, huwag mong sabihin demonyo. Mumura ka na niyan. Amen? Si Satanas, anong layunin niya? Magnakaw. Ano pa? Wasakin at sirain ang buhay mo. Sa tatlong iyon, saan ba ang positive niyan? Meron ba? Wala, puro negative. Pero hindi nagtapos doon. Ang sabi ni Jesus, but I have come, pumunta ako rito, to give you life, bigyan kayo ng buhay, life that is more abundantly. Wow! Kaya lang, para magiging handa tayo, maranasan natin ang abundant life na inihahanda ng Panginoon, pinapangako ng Panginoon, we must go through this brokenness, disciplining, para magiging matured at handa tayo. Amen? Walang shortcut sa karyaan ng Panginoon. Kung ang ating Panginoong Jesucristo dumaan ng proseso dito sa lupa, nagsisimula siya bilang sanggol. Biro mo, doon sa langit, siya ay sinasamba, creator of heavens and earth, bumaba dito sa lupa, nagiging sanggol. Ha? For 9 months, nandoon sa loob ng tiyan ni Mary, walang shortcut, di ba? Anong siya isinilang na, dumaan pa rin siya sa tamang proseso pagkabata. Hindi yung paglabas niya, nagiging biglang adults. Tada! Hindi ka noon. Ano kayo mangyari sa'yo, no? Halimbawa, buntis ka tapos nasilang ka, ganun mangyari sa'yo. Doon sa bahay. Doon ka sa bahay. Nanganganak. Paglabas ng bata, tumayo agad. Tadang! Hello, Mommy. Oh. Aba, ikaw na hindi mo pa kayang tumayo, baka bigla kang tumalon. Ha, di ba? Walang shortcut. Dumaan si Jesus ng pagkabata, pagka-teenager, hanggang siya nagiging adults. Kung siya nga hindi dumaan ng shortcut, tayo pa kaya? Amen, tayo pa kaya? Marami tayong matutunan sa proseso. Along the way, marami dyan tayo natututo. Kasi dyan tayo tinuturuan at dyan tayo inihahanda ng Panginoon. Bakit ayaw natin ng proseso? Kasi matagal at ayaw nating masaktan. Lalo na sa panahon natin ngayon, puro mabilisan. Kahit tayo nagiging parang nahawa na rin. Kaya, di ba, kahit sa wifi, mga signal, ayaw natin na pag-click natin, gustong nandun agad. Pag-click natin tapos may kunting ganun pa, ikot pa, ang bagal. No, ganun.
Pero actually noon, wala yan, di ba? Ay, wala nga yan noon eh. Kahit ilang ikot, wala. Pero ngayon, nahawa tayo. At maging sa kaharian ng Panginoon, ginaganon na rin natin. Ayaw nating dumaan ang proseso. If you don't want to miss sa lessons na bibigay ni Lord, submit tayo doon sa paraan na pinapagawa sa atin ng Panginoon. Pwede ba tayong tumayo lahat? Brokenness means you have to totally surrender yourself to the Lord. Buong pagkatao mo, totally sinusuko mo na sa Panginoon. Alam ni Lord ang kalagayan mo ngayon, kapatid. Matagal ka na sanang gagamitin ng Panginoon. Ready na yung kanyang plano para sa'yo. At kung naantala man, hindi dahil sa Kanya, dahil sa'yo. Ayaw mo ng proseso, ayaw mong sumuko sa Kanya. Ibig sabihin noon, pag ayaw mo sumuko sa Kanya, yung tiwala mo ay nasa sarili mo pa. Sa umagang ito, kinakausap ka ng Panginoon. Give your heart, give your life to Jesus. Totally surrender to Him. Handang-handa po ang ating Panginoon na gagamitin ang buhay mo. If only you will surrender, kung kaya mong isurrender mo ang buhay sa Kanya. The Holy Spirit is with you right now. Talk to Him. Just be honest. Alam na ng Panginoon. Kaya lang, kung sasabihin mo yan, that's a sign of humility. Lord, I surrender all. Kausapin mo ang Panginoon. Siya po ay nakikinig. Hallelujah. Bless you, Lord. May mga areas pa po, Panginoon, sa buhay namin. Hanggang ngayon, hindi namin kayo pinapayagan na makikialam. Dahil ayaw naming masaktan. But Lord, sa oras na ito, take full control of my life. I totally surrender, Panginoon, ang aking buong buhay sa iyo. Use me as your servant. Use me as your ambassador. Use me to be a channel of blessing. Use me, Lord. Simula ngayon, buong buhay ko ay isusuko sa iyo. Without reservation. Lord, salamat, Panginoon. Salamat. Give you glory. Naririnig mo, Panginoon, ang iyak prayer ng iyong mga anak sa umagang ito. Alam na alam mo ang kanilang mga struggles. At ang sabi mo sa kanila, Panginoon, just let it go. Release it. And I will replace it with something that will give you joy, something that will give you peace and assurance. Hallelujah. Thank you, Lord, for this year 2026. Ang aming buhay ay magiging makabuluhan sa iyong karya. Habang kami ay naririto pa sa lupa, naghihintay ng pagbabalik ng aming Panginoong Hesus. Send us. Use us, Lord. Hallelujah.
We bless your name. Hallelujah, Lord.